si Senator Tolentino. Senator Francis, magandang umaga po, Senator. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa Sorsogon. Ito po si Senator Francis Tolentino. Okay. Julius Manahan po, nandito po tayo sa Pasalinggayan. Yes, opo. Magandang umaga po. Kumusta po kayo, Senator? Nagtapos na po yung National Championship ng ROTC Games na kayo mismo ang nagtatag na gawin sa buong bansa. Ano po yung napulot na karanasan at benepisyo na nakuha dito ng mga estudyante o mga kabataan na lumahok po dito, Senator? Ang lumahok po dito, mahigit 6,000 athletes, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang number po ng colleges ay 151, private and public. Pinakamalaki po ito, mas malaki po ito sa palarong pambansa. I see, okay. Kasi po yung palarong pambansa, elementary lang yon. Ito po ay college po ito. Pwede na po ito lumaban ng boxing sa Asian Games. Nice, okay, okay. College po ito. So, nagbigay po kami ng 270 college scholarships, ROTC. Pagkatapos po, isang benepisyo yun. Katatapos din po ng Miss ROTC Philippines, isang benepisyo po yun. At lalong-lalo na po siguro yung pagkakaibigan na nakamta nila at siguro yung disiplina. Kailangan nila na sa buong buhay nila. Yun po yung kahalagahan ng ROTC Games. Okay, magpapatuloy po ito, Senator, taon-taon, ano? Taon-taon na po yan. Nakaka 2 years na po kami. Okay, okay. Senator, dito naman po tayo sa tuloy-tuloy pa rin po ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. At ang pinakahuli ay ang pagwasak sa 2 barko ng ating Coast Guard. O sa ating Coast Guard. Ano po ang mga hakbang na dapat nating gawin dito sa yung napapanahon po? Kasi medyo matagal na itong issue ito, Senator. Palagay ko po, magtatagal pa ho ito. Nako. Hindi po ito matatapos sa interview natin ito. Kahit 1,000 interview, siguro po, mga 5 taon pa ho ito. Nako, okay. International problem po ito eh. Alam niyo po, ang pinag-aawayan dito, yung West Philippine Sea, ay napakaraming gas and oil. Kaya po si Senator Tolentino laging pinaglalaban yan kasi pag nakuha natin yung oil po doon, bababa ang presyo ng kuryente natin. Yes. Bababa ang presyo ng gasolina. Kailangan din po yun ng China, kaya lumalaban po sila. 1 bilyon ng populasyon nila. Mahaba po ito. Hindi ho ito. Itong mga banggaan, ano lang ho ito. Kumbaga sa action movie lang po yan yung eksena. Pero yung pinag-aagawan po dyan ay yung resources po ng dagat. Yun talaga yung pinaghuhugutan nito, Senator. Ano po? Okay. Kasi kung makukuha natin po yan, mayaman na po ang Pilipinas. Nako, okay. Tama nga naman. Dapat ipaglaban natin to, Senator. Ano po? Opo. Okay. Aprobado na po sa Senado ang Archipelagic Sea Lanes Bill na kayo rin po yung nagsulong. Paano po ito pakikinabangan ng bansa lalo na sa harap ng tensyon dito po sa West Philippine Sea? Pakikinabangan po natin yan kasi mahirap lang tayong bansa. Mahina po yung ating Navy, mahina yung ating Coast Guard kasi wala tayong perang pambili ng barko. So meron lang po itong Archipelagic Sea Lanes Law, yung batas na ginawa ko ni Senator Tolentino, ay magde-designate ng isang highway sa dagat. Okay. Doon lang po dadaan yung mga international vessels. I see. Okay. Sa ibabaw noon, mga international flights. So ibig sabihin, kung konti lang ang barko natin nagbabantay, doon lang sila magbabantay. At yung ating mga mangingisda ay makakaiwas sa aksidente. Buwelo. Protektado. Okay, yung mga oil spill, doon lang sa lugar na yun kung sakali magkaroon ng aksidente, mababantayan agad kasi hindi pwedeng kahit saan pumasok yung mga barko ng galing sa international kasi delikado po yan sa ating national security. So yun lang po yung purpose noon. Napakagaling para naman yung ating yung national security natin. That's very brilliant po, Senator. Madalas po kayo na nag-iikot ngayon sa mga lugar sa iba't ibang panig ng Pilipinas at nakakasalumuhan ninyo ang mga kababayan natin. Senator, ano po ang sa tingin nyo ang napapanahong batas na kailangan ngayon, aside from this na mga sinulong nyo, sa ating mga kababayan na inyong aaksyonan at isusulong muli sa Senado? Alam niyo po, lahat ng ikot ko, presyo ng bilihin ang pinag-uusapan mahal. So, ang sinusulong ko po ngayon, kagaya po nung ginawa ko ng COVID,
ako po yung author ng 3 Gibbs Law, yung hulugan po yung bayad mo sa tubig, internet at kuryente. I see. Opo, So, opo. ang sinusulong ko po ngayon, ganun din yung sa tubig, internet, kuryente, dahil kagaya po nito sa West Philippines Sea. Sabi ko, hindi lang West Philippines Sea yan. Ibig sabihin po niyan, pag nakuha natin yung oil doon, bababa po yung presyo ng ating kuryente. Mm. Diba? Pag mababa yung presyo ng ating kuryente, yung nakitipid ng mga pamilya, magagamit po yon sa pamamalengke, pambili ng mga gamit sa bahay. Yun po yung, maasahan niyo po mga batas para po sa pagbababa ng tubig, presyo, Yan. presyo ng tubig, internet at kuryente. Yun po kay Senator Tolentino. Yan, very good, Senator. Alam na po natin na kayo po ay kahit papaano ay Bicolano rin. At taga Ginubatan ba? Nangaki po tayo sa Ginubatan Albay. Ang mother ko po ay from Albay. Oo. So, Oo. Bicolano po. Turagon po tayo. Oragon. Senator, may mga relatives pa po kayo dito at nauwi pa rin kayo paminsan-minsan? Marami po akong relatives na nabunton sa Ligao, sa Ginubatan Albay, at maging sa Legazpi. So marunong. Pinsan ko rin po yung may-ari ng LCC. Ay, si Romitan? Yung nanay ko. Opo. Okay. So, tataw ka man po taga-daragin. Tataw na ako. Ay, Masyado. Pero ang passport ko, birth certificate ko po, Albay. Ayun. Okay. Thank you, Senator Tolentino. Senator, kami po dito sa Sorsogon talagang nagpapasalamat sa inyo sa mga tulong na... Salamat din po. Oo, Salamat din po. thank you. Magaling naman yung governor niyo dyan, si Governor Hamor. At Opo. balik-balik din po tayo sa Sorsogon. So, Opo. maraming salamat po sa pagkakataong ito at mabuhay po ang lawigan na Sorsogon. Ito po ang tugang niyo, si Francis Tolentino. Diyos mabalos po. Diyos mabalos, Senator Francis Tolentino. Mabuhay po kayo. See you soon. Thank you po. Alright. Yan mga kaibigan. Ang ating kababayan, ang Uragon man na senador, tataw pa pala.